Hello everyone, welcome uli dito sa inyong Tagalog Tarot Horoscope. Ayan. Maglagyan ko ng palatandaan dito guys. Kasi hindi ko alam kung kita. Ayan. Ano ko lang. Iayos ko lang ito. This is for all zodiac signs. As usual, nagsisimula kay Aries, nagtatapos kay Pisces. Ayan. Kumusta kayo? Sana kayong lahat ay okay. Shoutout sa ating mga YouTube members. Nakalimutan ko yung names nila. Hindi nakabukas yung laptop ko kaya hindi ko na mabanggit. Siguro next time. Salamat sa pagtangkilik ng ating membership, sa mga nag-subscribe, sa mga laging sumusubaybay, no? Pati na rin sa ating Facebook page, pa-like and follow. Kung di ka pa nakasubscribe sa ating YouTube, don't forget to subscribe. Yan, Aries, tingnan na natin. Ano ba tong messages for you dito sa inyong gabay? Regarding personal readings, dumiretso lang kayo sa aking Facebook page. Doon po kayo mag-PM. Kung interesado kayo, mag-inquire or mag-book ng reading services. Two of Wands, Nine of Cups, Nine of Swords, Knight of Swords. May air sign energy, no? Gemini, Libra, Aquarius. Parang nakikita ko dito, may road. Yan, road. Tapos itong road mo is parang pataas, pababa, tapos mahaba pa yung nakikita kong dulo. And hindi natin tanaw kung ano yung nandito sa dulo. So, feel ko, pwedeng mahaba-haba pa itong tatahakin mong road, Aries, bago mo marating yung destination or yung pinaka-goal mo. At marami kang ma-encounter na ups and downs, no? During sa iyong pagta-travel dito sa pupuntahan mo. Okay? Symbolically na pagta-travel or pwedeng actual. Baka naman kayo ay may biyahe at mukhang mahaba-habang biyahe ite. At marami siyang mga parang up and down. Sabihin na natin hindi smooth yung daanan. Ayan. So whether may pinagdadaanan ka o yun na nga, meron kang goal, pwedeng mahaba-haba pa yung tatahakin mo. And if we are talking about timing here, Aries, pwedeng months or pwedeng years bago mo ito tingin ko matagal pa siya. And marami kang may encounter na highs and lows dito sa iyong pagdadaanan. Speaking of highs and lows, wow, dito naman high na high because of the Nine of Cups. Ang ganda ng energy mo in terms of relationships. Okay. Romantic man ito, friendship or family, nakikita ko na in harmony yung samahan. Ayan, ang ganda. Ang sentro ninyo is yung heart and may malaking heart sa gitna. Okay, ibig sabihin ang pagmamahalan yung center. Lahat kayo nagmamahalan dito kung ito ay family or kung relationship ito. Nag-share kayo ng pareho kayo ng kumbaga iisa yung puso ninyo nitong person mo. No, ibig sabihin siguro compatible kayo, no? Pag tao pinag-uusapan dito, pwedeng tao na may big heart, ibig sabihin mabait,
no? Mabait, generous, loving, caring. Nine of Swords. Okay. This is, yung card ng overthinking. Okay. So, mapapa-overthink ka about something. Kasi mukhang kailangan mong mag-decide dito. Ayan, meron kang pinag-iisipan ng mabuti or pinoproblema, Aries, sa ngayon. Okay. Pag nafe-feel ko dito sa Knight of Swords. Huwag kang gagawa ng anything na drastic sa ngayon. No? Wag impulsive yan. Iwasan mo yung tipong hindi ka nag-iisip bago mo gawin. Yan yung napipick up kong energy. Pwedeng ikaw din kasi mapahamak dito yung nafe-feel ko. Ayan, hinahawakan niya yung blade ng sword. Matalas yan So, parang sabihin na natin, if yung matalas na tinutukoy dito is yung dila mo at nawalan ka ng control, naging taklesa ka or impulsive sa pagsasalita, pagdesisyon, ikaw din yung masusugat dyan. Yan yung na-feel ko. Have your path, no? Have courage to follow your path. Yes. As I've mentioned, dito sa Two of Wands, ito yung path mo, di ba? Tingnan mo naman yung pagkakataon ng cards. Ginamit ko lang intuition ko dito. Hindi talaga yun yung meaning ng Two of Wands. No? Hindi ko alam. Hindi ako laging gumagawa nun. Pero hindi, parang basta. Naisip ko lang siya. At yung path nga, itong road na sinasabi ko sa'yo kanina, medyo matagal-tagal mo pang tatahakin. Ito yung tinutukoy na path dito sa iyong oracle card. Your path, no? Have courage to follow your path. Kaya nga nang sabi ko, mukhang marami kang ma-encounter na ups and downs dito sa road na ito, itong path na ito. Pero, ang advice sa'yo is to have courage kahit ano pa man tong klaseng road na dadaanan mo. Tong path na tatahakin mo. Okay, Aries, move na tayo kay Taurus. Hello, Taurus. Kamusta ito yung gabay mo for today? Or kung kailan mo mapanood to, Taurus. Ay, lumilitaw talaga yung Two of Wands. Sige, kunin na natin. You have also Ten of Swords. Medyo tsaka tong dalawang cards mo dito. Taurus, no? Feel ko. Parang matagal ka nang nagsasuffer dito sa situation mo. And it seems na ang haba-haba pa rin ng road na tatahakin mo kahit na ang tagal mo nang nahihirapan dito sa, ewan ko, ano ba tong na-experience mo. Pero yun na nga, mahaba pa yung road. Ibig sabihin, pwedeng ito ha. Kasi itong mga readings, pwedeng past, present, future yung nade-detect niya. Depende na lang ano yung nagre-resonate sa inyo. So, pwede nating sabihin, with the Two of Wands and the Ten of Swords, pwedeng itong pinagdadaanan mo is matagal ka nang nagkakaganyan or matagal ka nang nagsasuffer, kagaya ng sinabi ko, matagal ka nang nahihirapan dyan. Or, kung ito ay tinutukoy sa future, ang ibig sabihin lang yan, matagal pa bago matapos tong pinagdadaanan mo. So, pwedeng ibig sabihin, matagal pa yung paghihirap mo rito. No? Bago matapos. Kasi ang Ten of Swords is supposed to be ending. Darating ka rin dun sa point na yun, Taurus. Kaya lang hindi ko masasabi. Hindi naman tayo, di ba? Wala tayong kapangyarihan na ganyan. Ang dyan, pwedeng matagal ka nang nagsasuffer dyan. Tagal ka na nahihirapan. Or matagal pa yung matagal ka pang magsasuffer. Parang ganun. May nakikita akong energy dito na dominante, controlling.
The Emperor card, pwedeng may Aries dito and Pisces energy. Okay, pwedeng ikaw ay sabihin natin, matagal ka na ba sa abusive relationship? O yung tipong parang nasa diktador ka na sitwasyon na ikaw yung na-oppress. Yan. Yan yung napipick up kong energy sa'yo. Whether ito ay may kinalaman sa iyong boss, sa pinapasukan mo, or sa relationship. From marriage or relationship, no? O yan. Pero alam mo, ang tendency niyan, Ten of Swords, bibigay din yan one day. Ibig sabihin, mag-e-end din yan. No? Kasi kung titignan mo, nasagad na yung sword sa likod niya eh. Ang na to, parang rock bottom na yan. Ibig sabihin, mag-e-end at mag-e-end din yung situation na yan. Yun lang, hindi ko masasabi kung kailan yan. No? Either matagal ka na nga nagsasuffer o matagal pa yung isa-suffer mo. Parang dito, yun lang yung magpapalaya sa'yo, yung Ten of Swords kapag nangyari yan. Kasi kumbaga lahat ng pain, suffering natin may hangganan yan. Hindi naman tayo for eternity na ganyan. No? Naniniwala ako mag-e-end din yan. Tapos parang ang nafe-feel ko dito sa moon mo, kinikip mo lang yan sa sarili mo. Hindi ko alam kung nahihiya ka ba na kung ano sasabihin ng ibang tao. No? Parang siya parang may mga bagay or maraming bagay dito na kinikip mo na lang sa sarili mo. No? Yung mga feelings mo, yung fears mo, parang ganun. Kasi pwedeng hindi mo alam kung paano mo sasabihin sa iba or takot ka na kung ano yung sasabihin ng iba. No? Parang hindi mo rin hindi mo rin siya mailabas in public. Parang ganun feeling. Closing message mo, balance, light and dark. Yin yang ito. Ibig sabihin lahat ng bagay is merong dark side and positive side, yung good qualities and bad qualities. Ang sinasabi dito is about balance. Pwede kasing na-overshadow nung dark yung light, no? So, kailangan mo dito balansehin yung iyong negative thoughts or anything na, kung ano man yung mga negative, pwedeng yun yung nangingibabaw ngayon sa'yo. So, yun yung dapat mong balansehin. Pwedeng nasasakop ka na nung dark side, nung negative side, nung negative energies mo. So, yun yung dapat mong i-realign. Okay, Taurus, lipat na tayo kay Gemini. Hello, Gemini. Welcome again dito sa inyong gabay. Don't forget to like, share, follow, subscribe, Gemini. Kung hindi ka pa naka-follow sa ating FB at naka-subscribe sa ating YouTube. Kung kailan mo makita itong reading na ito, Gemini, pwedeng doon pala mag-effect, pwedeng past, present, future energies yung nasasagap natin dito. Kayo yung nakakaalam ng story nyo, take only what resonates. Wow, Gemini. Sense ko with your cards na magkakaroon ng improvement sa situation mo. Kabuhayan mo nito or career, nakikita ko na matatapos na dito yung mga paghihirap mo and mapapalitan niya ng success. No? Climbing up the ladder, magi-improve yung sitwasyon mo, magi-improve yung finances, kabuhayan or career. No? Yun yung nakikita ko. Kung matagal ka na nag-suffer dyan, makakawala ka na dyan sa suffering mo, Gemini, kasi ito yung Ten of Swords, nagtatapos. Okay? Isa pa. This is a blessing in disguise. Kung meron man nagtapos sa'yo at ikaw ay nalungkot, huwag kang mag-alala, Gemini, kasi itong pagtatapos nito, na ito ay blessing in disguise para magbukas sa iyo ng mas better na path, na mas maganda. Yan yung nakikita ko.
Halimbawa, may nagtapos na career sa'yo or relationship. Baka talagang hindi para sa'yo yun. No? Sabihin na natin na matagal ka nagtiis. Kasi yun yung energy ni Ten of Swords eh. Parang ang tagal mo na nagtitiis sa ganung situation. And then, ang dami mo ng sacrifices doon. Tapos one day, bigla na lang siyang nag-end. Na parang feeling mo, ang dami mong sinacrifice, ang dami mong paghihirap dyan, tas ganun lang. Pero wag ka, Gemini, nakikita ko, etong Ten of Swords na ending mo is a blessing in disguise papunta sa'yo sa path ng success. Kasi you have the Knight of Wands, which is, pwede kang magkaroon ng mas better career or position. And then Six of Wands is a card of, pagiging victorious and recognition. So, nakikita ko dito, ayan. So, pinaka-outcome mo is the King of Pentacles is prosperity, abundance, and stability. Success. Alam mo yung path mo, papunta lahat sa success. Wala akong masasabi. Okay? By the way, merong Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius energy dito. Nakikita ko na ikaw ay nasa tamang landas. Kaya ito, yung Ten of Swords mo, na iniinda-inda mo, na nag-end, magiging pala yan, opportunity para mapunta ka dito talaga sa road to success. O, diba? Hindi ko na masyadong elaborate yan. Punta na tayo sa closing message mo. Baka abutin tayo ng Christmas pagdating kay Pisces. Kawawa naman. Ayan, courage. Courage in the face of conflict. O, diba? Nangyari yung mga conflict na yan, Gemini, na-survive mo. Ano ba yun? Kasabihan, what doesn't kill you makes you stronger. Yun yun. Yun yung motto dito kay Ten of Swords. Kasi na-survive mo yan, nag-end na eh. No? At ikaw ay naging courageous. Ngayon, ikaw naman ay magiging victorious and successful. Okay? Claim mo na yan, Gemini. Move na tayo kay Cancer. Hello again, Cancer. Welcome dito sa gabay mo. Don't forget to like, share, follow, subscribe sa ating YouTube and Facebook. If you know your Sun, Moon, Rising, and Venus signs, mas maganda, Cancer. Mas makakalipat-lipat ka dun sa ibang signs kung saan ka nakaka-relate. You have Queen of Pentacles, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Knight of Wands, Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius energy. And the Moon, which is Pisces. Medyo maraming signs dito. Kung meron mang mga tao na ganyan ng signs dito sa iyong situation. Okay, bilis. Ang bilis ng pagpasok ng messages sa akin gamit itong deck na to. By the way, kung hindi nyo pa napanood yung unboxing nito, Mystic Monday Tarot, hanapin nyo sa playlist ko yan. Maganda siya. Para sa mga mahilig sa minimalist na deck na abstract. Iyan. So, nakikita ko dito, unti-unti nang mare-reveal sa iyo kung ano yung pinagmumulan ng conflict dito sa situation mo, Cancer. Hindi ko alam, pero parang napaka-vivid nung mga mensahe na pumapasok sa akin using this deck. And tuwan-tuwa naman ako doon. Kasi minsan, may deck, guys, minsan na parang wala kang ma-pick up eh. Ayan, pero ito, napipick up ko siya ng malinaw. And possible na pinagtatalunan dito or pinagkukompetisyonan. Kasi parang aside from conflict is merong laglagan or agawan competition dito. And ang nafe-feel ko na cause netong mga binanggit ko na yon is about a position. So pwedeng pinag-aagawan dito job title, position. No, so may kinalaman ito sa trabaho mo, sa career mo. And yun nga, nabanggit ko nga yung mga signs. Possible na merong Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, at saka Pisces. Yan yung pinag-aagawan dito. Syempre, nandyan na yung politics.
Hindi nawawala yung politics eh. Sa school, may sip-sip, may politics, may favorite, may sip-sip. Pagdating sa trabaho, ganun din. Hindi nawawala yung politics, no? So, ayan, pwedeng ikaw ay napupolitika dito. Sabihin na natin, Cancer, no? Ikaw ay napupolitika dito sa iyong, dito sa company na ito, o dito sa current na job mo. Okay? Competition is real. Ayan. Survival of the fittest. Yung closing message mo, bumabawi, you have abundance, no? Count your blessings, Cancer. No matter how big or small, is still a blessing. Wag na maging grateful, thankful tayo para tayo ay mas mabibiyayaan. Okay? So, ayan yung mga mensahe para sa iyo. Possible pala na abundance paparating sa iyo, ha? Kasi may abundance ka dyan. Ayan, ito yung paborito kong card dito sa deck na ito. Ayan, move na tayo kay Leo. Hello, Leo. Ito na yung gabay mo. Don't forget to like, share, follow, subscribe sa ating YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok. Personal readings, dumiretso kayo sa aking FB page. Doon po kayo mag-PM, no? Kung magbubook kayo or mag-i-inquire. Ace of Cups, Two of Cups. Uy, mukhang may kinalaman sa relationships, feelings. Magician and Queen of Swords. Merong air sign energy. Gemini, Libra, Aquarius. Wow! So, mukhang may kinalaman to sa yung connection mo. Hindi ko alam kung romantic ito, friendship. Pero merong deep connection sa inyong dalawa nitong person na ito. As in, mala soulmate energy. No? Meron kayong meron kayong mutual feelings netong person na to. Nakikita ko, ayan, magkatitig kayo na parang nagkakaunawaan talaga kayo and malalim yung ninyo. Parang hindi nyo na kailangan, minsan hindi nyo na kailangan na ibulalas pa or sabihin sa isa't isa. Talagang parang nababasa nyo yung isa't isa. Kayo ganun kalalim yung connection ninyo nitong person na to. So, maganda. Ang ibig sabihin lang nito, compatible kayo, maganda yung samahan ninyo. Ace, pwedeng bago. Kasi you have the Ace of Cups. Pwedeng kakasimula pa lang nito. Whether this is friendship or something deep, mas deeper. Okay? Merong mutual dito. May feelings na mutual para sa isa't isa. May harmony. Merong compatibility. Okay? And Magician. Oo, parang nagsisimula ka dito. Ayan, hindi lang ito romantic, ha. Parang pati dito, pati trabaho, career. Magician. Ayan. Pwedeng iba sa inyo dito, nag-i-start na kayong hindi ko alam, nag-i-start na kayong gawin kung ano yung mga pinlano nyong matagal na. Pwede kasing matagal nyo nang pinaplano yan, pero ngayon nyo palang nagagawa, Leo. Yun yung nafe-feel ko dito. Okay. Parang ang nafe-feel ko dito, you have the ability na na baguhin itong situation. Magicin. I-transform ni Magician. So, ang ibig ko sabihin doon, pwede mo pang, paano ko ba sasabihin to? May magagawa ka pa dun sa situation, mababago mo pa siya, ayan, mababago mo pa siya. No? Yun yung nakikita ko. Meron kang kakayahan na baguhin yung sitwasyon mo dito. Pwede mo pang ma-focus or ma-magic yan eh. Kasi pag sinabi nating magician, may power ka, may magic ka na i-manipulate kung ano tong hawak-hawak mo dito. No? At ang isa pang doon is si Magician kasi kompleto siya ng tools doon sa traditional na RW system.
makikita mo doon na nandun yung swords, nandun yung cups, yung wand, and pentacles. Ibig sabihin lahat ng kailangan mo nandyan. Ang ano na lang is, ano yung makikreate mo doon sa mga bagay na meron ka. No? Ibig sabihin, gamitin mo yung meron ka ngayon. Yung mga available sa'yo, yung mga tools mo na nandyan, gamitin mo yan para makapag-create ka. At yun na nga yung pinag-uusapan natin. Pwede kasing ito, pwedeng matagal mo ng plano yan. Pero ngayon mo pa lang siya, actually, nasisimulan or nagagawa. Queen of Swords. Feel ko sa Queen of Swords mo, honestly, Leo, may kinalaman siya sa ano, sa sarili mo. May mga bagay dito, Leo, na dapat maging prangka ka na lang sa sarili mo. Tanggapin mo na lang na ito talaga yung katotohanan. Pwedeng may kinalaman siya sa mga ano mo, yung mga dapat mong i-improve sa sarili mo. No, huwag kang maging sensitive dito kung mapupuna ka nila or may nasasabi sila sa'yo. Pero, baka naman talagang dapat tanggapin mo na sa sarili mo yan. Kumbaga, kung may i-real talk ka dito, Leo, yung sarili mo yun. Alam mo na ibig ko sabihin. Sige, tingnan na natin closing message mo. Real talkan, pero ikaw, real talk mo yung sarili mo. Ayan, self-exploration. Fairy tales and myths. Self-discovery, baka may mga bagay ka pang hindi na di-discover sa sarili mo. At bukod doon, halimbawa, hindi mo na di-discover pa na meron ka palang talent sa ganito, magaling ka pala sa sales or sa blank, 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 or myths, fairy tales and myths. Pwedeng meron ditong mga sabihin natin yung mga fantasies or unrealistic na mga ini-imagine mo sa sarili mo. Sabihin na natin yan. Okay? So, yan yung mga yan yung mga possible na mga madidiscover mo sa sarili mo. Move na tayo kay Virgo. Howdy, Virgo. Welcome dito sa iyong gabay. Don't forget to like, share, follow, subscribe kung hindi ka pa bye-bye sa ating YouTube at Facebook. Personal readings, dumiretso ka sa aking FB page kung balak mong mag-book or mag-inquire tungkol sa reading services. Meron ka ditong Judgment, Eight of Pentacles. Parang more on sa akin to. More on cups. Wala lang. Ewan ko. Feeling ko lang yun. Meron kang Leo energy dito. May strength card ka. Ay, okay. Parang may nagtapos sa'yo dito. Hindi ko alam, ka ba? Nagtapos ka ng contract. At, right now, hindi mo alam kasi parang hindi mo alam kung ano pa yung susunod na gagawin mo. Actually, nako-confuse ka dito. Possible na marami kang options. Ayan, you have 7 of Cups. Pero you are more on the creative side. Hindi ko alam if you are an artist or may kinalaman sa design yung trabaho mo, no? Pero yun na nga. Ang nakikita ko dito, merong nag-end. So, pwedeng nag-end contract ka na, pero right now, pwedeng bakante ka, and siguro, parang nandun ka sa period na naghihintay ka ng next na opportunity mo, pero parang nag-e-explore ka kasi ng iba pang possibilities dito. So, pwedeng may mga pinag-iisipan ka, kasi pwedeng may ibang offer dito. Actually, marami. Ayan. Marami kang pagpipilian. Maraming path na pwedeng tahakin. So, ayan. Siguro naghihintay ka lang nung moment, no? And then, tinitake advantage mo lang din tong opportunity na to na makapagpahinga ka bago ka uli sumabak sa trabaho. Pero,
Para kasi ang ano dito is, pwedeng namimili ka pa or undecided ka pa. And yun, pwedeng nga may mga ibang options or choices sa'yo dito or offer. Okay? With the strength card, ang nasisense ko is, siguro pagtiyagaan mo lang muna itong situation mo or pinagtsatsagaan mo lang habang, para kasing lang naman ito parang break time or nasa transition period ka pa lang habang nag-aabang ka ng next na opportunity para sa'yo or habang undecided ka pa. So, yun na nga. Pwedeng tinatsaga mo lang muna tong situation mo hanggang makahanap ka ng better na susunod na na trabaho. Yun yung nakikita ko dito. Bigyan natin yung closing message mo, Virgo. Opportunity, diba? Yan nga yung sinasabi ko. Kasi dito parang undecided ka. Pero parang may mga options ka. Expand your horizons. Mukhang yun na nga yung pupuntahan mo. Expansion. No? Naghihintay ka lang ng tamang moment dito. At pwedeng namimili ka rin. No? So, ayan. So, nakikita ko possible na may opportunity na paparating sa'yo, Virgo. Okay, move na tayo kay Libra. Libra, hello. Ito na yung gabay mo. Don't forget to like, share, follow, subscribe sa ating YouTube, Facebook page. Ay, dami nakakuha ng 10 of Swords. Ano ba yan? Ano ba yan? Ay, maliwanag na ending itay Libra. Oo, kasi combo ng 10 of Swords, the world. May magtatapos, literal, Libra. Sa wakas, Libra, mukhang matatapos na yung mo dito. Yung ordeal. yung yung pagpapakasakit, paghihirap dito, Libra. Positive ito, huwag ka matakot. Kasi, ibig sabihin lang yan, pag nakita mo yung 10 of Swords, matatapos na yung bagyo at paparating na yung araw. At magsisimula ka ng panibagong cycle with the world. So, blessing in this, guys, tong pagtatapos na to, Libra. Ibig sabihin lang, may ma-accomplish ka dito. So, halimbawa, ang tagal-tagal mo nang hinuhulugan to, finally, makukumpleto mo na, last hulog na or tapos na. Ayan. Example lang yun na maraming ibang pwedeng bagay na pwedeng tumutukoy dito. Pero yun na nga, ibig sabihin, meron kang makukumpleto. Meron kang, makakagraduate na matatapos na itong ginagawa mo. Kumbaga, ma-accomplish mo na siya. Achievement ito, Libra. Achievement itong nakikita ko. So, maganda yung ending na yan. Ay, you are highly... Ewan ko, kung napaka-sensitive mong tao, Libra, hindi yung sensitive na maramdamin na yung malakas yung antena mo, yung pakiramdam mo. Intuition, High Priestess. Pero parang nakikita ko dito, naninimbang ka rito, Libra, more on pinakikiramdaman mong mabuti itong dalawang bagay na ito. Yun yung nafe-feel ko dito na pagiging, ginagamit mo yung intuition mo dito sa dalawa. Kasi parang kinikilatis mong mabuti and ginagamit mo yung intuition mo tungkol dyan. Hindi ko alam kung ano yung dalawang bagay na yan, pero ang pinakamagandang nakita ko dito sa dulo mo is the Chariot card. Tingnan mo kung gaano ka high vibe yung kulay. Ang ganda ng kulay niya. Chariot is about progress, Libra. Success, no? So, ibig sabihin, merong magmo-move forward ka, magko-continue ka. 'Di ba sabi ko nga may matatapos dito world card, parang papasok ka ng panibagong chapter kasi may na-accomplish ka na dun, no? Kumbaga nakumpleto mo na, natapos mo na 'yan, alangan naman ulitin mo 'yun. Syempre panibagong level na. Natapos mo na yung level 13, alangan namang level 13 ulit. Syempre, le-level up ka. Ayun yung sinasabi kong next chapter, which is yun ngayon yung direction ng chariot mo. Papunta ka na doon. So, na-achieve mo to.
naging successful ka, and possible pa na magiging successful ka uli dito kasi yun yung indication ni Chariot. Ang ibig sabihin lang, magmo-move forward ka na magko-continue at magle-level up. Panibagong na naman, panibagong chapter na naman, Libra. Tingnan na natin yung closing message para sa iyo. Positive lahat to, Libra. Wala akong nakikita ang pangit niya. Wala kang dapat ipaglala. Acceptance. The cycle of life. Ano ba yan? Parang related talaga siya. Kasi world is the last trump doon sa Fool's Journey. Sa mga nakakaintindi ng tarot dito. Kasi yung tarot is yung pagta-travel ni The Fool eh. Yung journey niya yun eh. Yung pinag-uusapan. Doon yung kwento ni The Fool. Pag-end ng cycle, ayan kumbaga, acceptance, kung paano mo tatanggapin itong pag-end ng cycle na to, no? So, ibig sabihin, meron talagang bagong paparating sa iyo, Libra. Panibagong chapter, panibagong cycle na yung magbubukas sa iyo. Yun na yung path mo with the Chariot. So, acceptance yung yung key dito. Kasi pwedeng iba sa inyo, although yung nachika ko sa inyo positive, baka kasi para sa iba, hindi pa kayo ready na pumasok sa panibagong chapter or cycle. Pero yun na nga, ito ay natural na proseso ng buhay natin na yung mga umiikot yung seasons, 'di ba? Lumilipas yung araw, maggagabi, tapos mag-uumaga uli. Ito yun, yung mga natural na cycles na pinagdadaanan natin, Libra. Okay? So, ayan. Ito yung mga mensahe para sa'yo. Lipat na tayo kay Scorpio. Hello, Scorpio. Ito yung gabay mo. Don't forget to like, share, follow, subscribe sa ating YouTube and Facebook. Kamusta? Tignan na natin itong mga energies mo. Ay! Naulit na naman yung 2 buwan. Nakakaumay. Kanina pa yan. Alam mo, hindi ko maiwasang ma-imagine dito sa poste ng 2 of Wands yung marshmallow. Alam mo yung marshmallow na naka-twist na yan. Parang ganun, wala lang naisip. Kanina pag nakikita ko yan, parang nai-imagine ko tuloy mukha siyang cake na merong twirly na na mallows. Okay, yung pinag-uusapan natin dito, meron kang swords and wands. Ace and 2 of wands, 7 of swords, 5 of swords. Kung may papasukin ka dito, Scorpio, ito sasabihin ko real talk. Possible na matalo ka dito. Mukhang hindi magiging maganda yung outcome dito. Possible na may deception. You have 7 of swords. So, mag-ingat na mabuti sa mga pinapasok mo, lalo na kung ikaw ay mag-i-invest sa pera. Possible na maolats ka rito. Maliwanag yan with the 5 of swords. Okay? Plano pa lang eh. Pwede kasing pinag-iisipan mo pa lang ito with the 2 of wands. Pwedeng pinagpaplanuhan mo pa lang gawin. Pero yun na nga. Dahil lumitaw yung 5 of swords at 7 of swords, nakikita ko parang susugal ka dito sa bagay na to pero wala kang kasiguraduhan kung ano yung mapapala mo. Yun yung nafe-feel ko. And dahil lumitaw tong dalawang barahan na to, pwede na ka dito matake advantage ka or matalo ka. Pag sinabi nating natalo, pwede kang malugi, pwedeng mag-fail, unsuccessful, or pwede ka pangang magkamali talaga.
no? Parang magkamali doon sa pinasok mo. Kasi sa nakikita ko nga, mukhang sisimulan mo pa lang. Ayan ang Ace of Wands. So, excited ka na rito, nai-inspire ka na. Pwedeng naiengganyo ka eh, nasa sales talk ka eh. Pero may deceptive energy dito. So, mag-ingat ka, no? May option ka naman dito eh. Yun naman yung nakikita ko sa 2 of Wands. So, mamili ka na lang ano yung safer na option. Kasi mukhang may pinagpipilian ka naman dyan. Kasi yung isa mukhang olats ka dyan. Ano? Dihado ka, talo ka, or lugi. Closing message mo is bravery. Explore your inner wild places. Lakas ng loob, Scorpio, yung nafe-feel ko. Kailangan mo ngayon ng lakas ng loob. Pero wag kang pumasok sa mga bagay na risky ha. Ayan, may limitasyon tong pagiging brave dito. Kasi nga nakikita ko dito na may possibility na maloko ka, ma-scam ka, or maging unsuccessful yung papasukin mo. Pwede kang maging matapang, oo. Pwede kang mag-take ng, sabihin na nating mag-try. Pero yun nga, siguro research mo munang mabuti bago mo pasukin to. Okay? So, yan yung mga messages for you right now. Punta muna tayo kay Sagittarius. Hello, Sagittarius. Welcome dito sa iyong gabay. Don't forget to like, share, follow, subscribe sa ating YouTube and Facebook page. Regarding personal reading services, dumiretso ka sa aking FB page. Kung balak mong mag-inquire or book about reading services, take only what resonates. Hindi magre-resonate ito para sa lahat. Collective reading lamang ito. Mas maganda ko alam nyo yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo para mapanood nyo yung ibang signs dito. Baka doon kayo mas nakaka-resonate. Okay. You have 3 of Wands, Knight of Wands, King of Swords, 6 of Wands. Merong fire sign energy. Aries, Leo, Sagittarius, and Gemini, Libra, Aquarius, air sign. Wow! Ang nakikita ko, magiging maganda yung outcome mo dito, Sagittarius. Mukhang magiging proud ka sa sarili mo. Ibig sabihin, hindi ka nagkamali dito sa ginawa mo or gagawin mo pa lang. Nakikita ko na you made the right choice, no? At mukhang nasa tamang path ka. Kasi success yung dulo mo eh. At nakikita ko with the Knight of Wands and King of Swords na magiging successful ka talaga. Okay? Possible na may competition kasi ang naaalala ko, Knight pala to and King. So, sorry, wala. Akala ko King to. Kasi kung may dalawang King na pumasok dito, ibig sabihin nun may kakumpetensya ka. Pero wala naman, Knight pala ito. Oo. So, from Knight of Wands, umasenso ka into King of Swords. So, ibig sabihin, nag-mature ka. Nag-level up ka, na mas maabilidad ka na ngayon, mas madiskarte ka na, no? Nakita ko na nag-level up ka. So, kung career yung pinag-uusapan natin dito, from Knight, you got promoted to King. Ibig sabihin, umangat yung posisyon mo. Kasi nakita ko, 3 of Wands is expansion. O, yun na nga. So, whether business yung pinag-uusapan natin or career, yun na nga yun, nag-level up ka no? Na-promote ka na dito, dear. Ayan. Nakikita ko, kung ito ay negosyo, ibig sabihin, mas lalawak yung business mo. Or mas tumaas yung sales. No? Yun yung nakikita ko. At, ayun na nga, ine-enjoy mo itong success mo with the 6 of Wands. Mag-uuwi ka ng good news sa family mo eh. No, uuwi ka na victorious. Ibig sabihin, uuwi kang panalo dito. Pero this is something na pinaghirapan mo and pinagplanuhan mo, pinag-isipan mong mabuti with the King of Swords. Ibig sabihin, naging matalino ka, naging wise ka dito sa approach mo dito, kaya naging successful yung ginawa mo. No? Ayan. Ang ganda, kung ano man tong bagay na pinag-uusapan dito, talagang ang bottom line mo dito, Sagittarius, is congratulations at nagawa mo ng tama, naging successful ka dyan.
Yun lang yung masasabi ko. And for your closing message, you have inspiration. Begin now! Kung nagpapatumpik-tumpik ka pa dyan, Sagittarius, ito na yung moment mo, palatandaan. Kung naghihintay ka ng go signal, is magsimula ka na daw ngayon. As in, ngayon na. Okay, move na tayo kay Capricorn. Hello Capricorn! Welcome uli dito sa iyong gabay. Don't forget to like, share, follow, subscribe sa ating YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok. Personal reading, dumiretso po kayo sa aking FB page. Doon po kayo mag-PM kung magbubook kayo or mag-i-inquire. Nako, 3 of Swords, Ace of Swords. Nasasakit naman. Dami mong swords, Capricorn. Uy! Aray ko, ano ba ite? Aray ko. Okay. So, ang nafe-feel ko dito, Capricorn, ihanda mo na yung sarili mo, ha? Sasabihin ko, mukhang may matutuklasan ka dito. Some kind of betrayal or kasinungalingan, panluloko ng isang tao sa'yo. And possible na ito yung makakapagpa-broken hearted sa iyo or magkukos ng hiwalayan ninyo. Ending. Yung pinakahuling card mo. Breakup, betrayal, lies, deceit. Knowing the truth, discovering the truth, Ace of Swords. Masakit, for sure, masakit. Magiging masakit sa'yo tong mangyayari na to. Pero, it's for the best kasi eto na yung time na mare-reveal sa'yo, malalaman mo na ano ba talaga yung totoong nangyayari. Pero with the cause, no, na mag-e-end yung relationship ninyo because of this. Pero at least, diba, look at the bright side na lang na imaginein mo kung hindi mo pa natuklasan yan, hindi mo malalaman na niloloko ka niya. No? Hindi mo malalaman na niloloko ka pala neto matagal na. Well, at least, masakit man siya, pero yun yung katotohanan. At least nalaman mo. Yun nga lang, mag-e-end. Pero bakit ka naman malulungkot sa isang bagay na alam mo na niloko ka lang? Etong ending na to, ito pa nga yung magiging blessing in disguise para sa iyo eh. No? Kasi, ito ay katunayan na hindi mo deserve ito. Hindi mo deserve itong relationship na ito. Okay? Closing message for you is insight. Be open to enchantment. Oh, be open, yun yung keyword, no? Maging open ka sa mga possibilities. And buksan mo yung puso mo. Alam ko mahirap lunukin, tanggapin tong betrayal na to, pero it's for the best. Believe me, Capricorn. Ang ano lang dito, buksan mo na lang yung, kumbaga, maging positibo ka na lang. Huwag mo na lang masyadong isipin yung negative side lang. Tignan mo na lang din yung positive side ng sitwasyon na nangyayari, no? Yun na lang. Okay? Pag sinabi nating insight, ito na nga yung madidiscover mo with the Ace of Swords. Magkakaroon ka na ng kaliwanagan ng idea. Kung dati wala kang kamuwang-muwang sa nangyayari, ito na yung insight, ito na yung truth na marireveal sa iyo. Okay? Move na tayo kay Aquarius. Hello Aquarius! Welcome again dito sa ating reading. Don't forget to like, share, follow, subscribe sa ating YouTube and Facebook page. Regarding personal reading services, dumiretso lamang po kayo sa aking FB page at doon kayo mag-PM kung interesado kayo mag-book or mag-inquire about reading services. Meron kang 8 of Pents, Hanged Woman. Dito baba ay yung Hanged Man, guys. 10 of Pentacles and Hierophant. Excuse me, nadighay ang lola nyo. Kakainom ng kape at tsaa.
Eight of Pentacles. Uy. Delay. May delay dito. Hindi ko alam. May, family matters. May mga bagay dito na may kinalaman sa family business or sa pamilya. Anything na related sa pamilya. Pwedeng related din sa bahay or pag-aari ninyo. Basta parang meron ditong na-put on hold. May naiwang nakabitin na delay. Okay. Pwedeng iba kasal. Kasal yung na-delay. Oo. Ayan Hierophant. Merong na-delay na occasion dito, whether binyag or kasal. Basta seremonya pero more on marriage or binyag. Okay, yun. Hassle. Hassle to kasi parang, hindi ko alam kung bakit naurong, pero parang may mga important matters. No, may mga, importanteng bagay, kaya na delay. Okay, some of you parang meron kayong pinagkakaabalahan ngayon. Hindi ko alam kung meron ba kayong bagong hobby. Ayan. Meron kang libangan dito with the Eight of Pentacles. Something creative. Hindi ko alam if you are an artistic person. Marunong ka ba ng painting or anything related to arts? Basta parang meron kang hobby dito na related siya sa art, Aquarius. No? Yun ngayon yung parang pinaglilibangan mo. Yan. Creative ka pala, Aquarius, no? Hindi ko lang nalaman. Pero yan na nga. Pwedeng painting. Basta anything na related sa art. At enjoy ka na ginagawa mo yan. Kasi nai-express mo yung yung pagiging artistic mo dyan sa ginagawa mo. And at the same time, pwede mo rin kasi siyang pagkakitaan, Aquarius, actually. Pwede mong maging business yan or sideline. Closing message for you is awareness. Look beyond what you see. Oh. So, this is something na malalim, Aquarius, no? Ibig sabihin, hindi lang doon sa nakikita natin sa panlabas. Gamitin mo yung pakiramdam mo. Hindi lang yung mata mo. Kumbaga, mas i-view mo siya ng mas malalim, hindi lang sa physical. No, hindi lang sa itsura. Mas mo siya, kilatisin mo or pakiramdaman mo siya sa mas malalim na aspeto. Kumbaga, hindi lang yung outside, kundi pati yung nasa kalooban. No? You look beyond what you see. Kasi pwedeng iba yung nakikita natin sa panlabas, pero iba rin yung nilalaman sa loob. No? So, kumbaga, dig deeper. Yan, dig deeper. Wag mong i-judge based on outer appearances. Okay? So, mas maging malalim tayo dito. Move na tayo kay Pisces. Pisces, hello again. Welcome dito sa iyong gabay, sa iyong reading. Don't forget to like, share, follow, subscribe sa ating YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok. Personal readings, dumiretso po kayo sa aking FB page kung balak ninyong mag-book or mag-inquire about reading services. Yung mga free readings natin, ginagawa ko yan usually kapag nagla-live ako sa YouTube or Facebook. Ayan. You have Queen of Cups, possible na kapareho mong water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Meron ding Strength card which is Leo, Five of Cups, and a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. May dalawang queen dito, so this means pwedeng best friend mo, kakampi, kaibigan, someone na someone who will support or empower you. Ayan, so ibig sabihin pwedeng ito ay teamwork, companionship, friendship, yung tipong nagtutulungan kayo, sinusuportahan nyo yung isa't isa. Ayan. Pwedeng kaibigan or best friend mo yung tinutukoy dito.
Yun na nga, pwedeng kapareho mong water sign or fire sign. Okay, nakikita ko na meron kang mga missed opportunities dito, Pisces. Possible na may failure, pero huwag kang mag-alala. Hindi pa yan, alam mo yon, hindi pa katapusan ng mundo mo, Pisces, mag-fail ka man dito. Meron ka pa ring matitira. May matitira ka dito, sapat para makabangon ka at susuportahan ka ng mga taong nagmamahal sa'yo. Yun yung nakikita ko. Kaya wag kang ma-depress. Hayaan mo ning nawala sa'yo. Wag kang mag-dwell dyan. Kasi meron ditong may failure or ending or loss na bagamat alam mong hindi na babalik yan, alam mong talagang hanggang doon na lang, hindi na babalik sa'yo. Pero parang ka pa rin, affected much. Ayan. So, mag-focus ka, Pisces, doon sa meron ka ngayon. Huwag ka na mag-focus doon sa nawala kasi nga hindi na yan babalik. At kung tao yung pinag-uusapan dito, may mga tao dito, mag-focus ka dun sa mga taong present ngayon sa sitwasyon mo, wag na dun sa wala na. Kasi, etong taong nandito sa present mo, yan yung tunay na nagmamahal at sumusuporta sa'yo. Masyado ka kasing fixated doon sa wala na eh. Yun yung nakikita ko eh. Okay? Huwag kang mag-alala kasi, dito sa 5 of Cups, hindi lahat dyan nataob. So, kung nalugi ka man, natalo ka man, nag-fail, may nag-end, ibig sabihin, makakapagsimula ka uli, makakabangon ka uli. No? At may mga tao dito na tunay na nagmamahal sa'yo at sumusuporta sa'yo. Have strength. Strength is inner strength, hindi ito yung pagiging macho, kaya magbuhat ng barbell, ha? Ang ibig sabihin na itong strength na to, Pisces, ikaw, surviving all of this. You are a strong person. Baka hindi mo nare-realize kasi nakayanan mo nga ito eh. Nabuhay ka nga nang wala na yan eh. Ibig sabihin na survive mo yan. Ngayon ka pa ba panghihinaan ng loob? Ngayon ka pa ba magiging feeling weak dyan? Ano ka ba? Na-survive mo na yan with the strength card. Ibig sabihin, kinaya mo siya. Kaya ikaw ay matatag na tao. Walang hindi mo kakayanin. Makakapagsimula at makakapagsimula ka anytime kung kailan mo gusto. Pwedeng mahirap yung process, mahirap tanggapin, pero eventually, maghihil ka rin. Maghihil ka rin and makakabawi ka. Ang importante do, may naiwan sa iyo, may pag-asa pa. Okay, hindi pa end of the universe. Yan. So, kunin na natin yung closing message mo. Self-love. Mag-focus ka muna sa self-love. Ayan, love yourself. Baka nakalimutan mo na yung sarili mo sa sobrang pagmamahal mo dyan sa person na yan. Or kung ano man yung pinag-uusapan dito, nakalimutan mo na yung sarili mo eh. No, importante rin yung self-love para ikaw ay pakita mo na ikaw ay, kumbaga, nagsisimula sa sarili mo yan eh. Kung hindi mo minamahal yung sarili mo, how would you expect na yun, na makukuha mo yun sa ibang tao? Kung nakikita nga nila sa'yo na hindi mo nga pinapahalagahan yung sarili mo eh. Halimbawa, hindi mo nire-respect yung sarili mo. Alam nung person na yan, ay wala namang respeto yan sa sarili niya eh. Diba, ikaw mag-set ng example. Magsimula ka sa sarili mo. Yun. Bago ka mag-expect sa iba na mahalin ka nila o respetuhin ka nila, ibigay mo muna yan sa sarili mo, Pisces. Okay? Deserve mo yan. So, thank you so much, everyone, for being here. Don't forget to comment, like, and share. Take care, good luck, and God bless sa inyo.